Okay, so good day, guys. I'm doing a lecture on social and emotional development. If you have seen in your GC, I've sent actually a video lecture on the psychosexual stages of development, as espoused by Simon Freud. No, in fact, that's one of the theories that will be covered in this topic. But before we probably look into that. No? So bypassing na lang kasi um, I have sent naman na the video lecture on that topic. Um, Anyway, we look first into basic concepts in relation to social and emotional development. Okay, so if as you could see on screen, what I am projecting is the learning content which was sent in your GC. Okay, so this is the module um, developed in the university, no, written by faculty members handling this subject. So, um, if we look into the concept of socio-emotional development, okay, what we refer here in is the development of your ability, the person's ability to master your emotion and your ability to relate well with others. So from the word social and emotional, no, social, it has to do with your interaction with the people around you, and emotional, we bring in the concept of emotions, no, how you manage, how you express your emotions. Okay? So, there is a difference between how children and how adolescents or adults no would express their emotions. No, if you could observe among children, very spontaneous ang kanilang emotion expression. No, so if they are angry, if they are sort of stressed, no, you could see them having tantrums, no? You could see them outrightly having outburst, no, of emotions. So they cry. Ano ba, nakakita na ba kayo ng bata na nagtatantrums? Yung tipong kapag hindi nyo pinagbigyan ang kanilang gusto, hindi nyo binili yung gusto nilang laruan, or hindi nyo sila napagbigyan ng lollipop or whatever it is that they want, no? Okay, so very spontaneous ang mga bata. Walang bahid na kaplastikan, makikita mo outrightly from their behavior kung anong emosyon ang meron sila. Okay? Although of course, there may be children because of the conditioning of their parents, no? So at times it depends upon how they were parented, no? If parents would prohibit them to express their emotions outrightly, no? Halimbawa kapag nagngangawa o umiyak yung bata, and then parents would what? Stop them. No? Tama na yan. Ayoko nang umiiyak. No? So tendencies are they what? They stop, they cover up their emotions. So if that is how you were reared or raised by your parents, tendencies are you develop uh, a sort of mechanism that when you grow up, no, um, you you have that tendency or propensity of covering up your emotions, no, like what adults or adolescents would usually do, no, kasi 'di ba pag nasa adolescent stage ka or nasa adulthood stage ka, para bang na-master mo na yung emotional control or regulation mo, na what you would not readily express, no, especially if it's a negative emotion, you would cover up or do camouflaging of emotions. So yun yung pagkakaiba nila. Now, as to how healthy that practice is, no, yung concealing your emotion, no, well, at times that
serve as a coping mechanism for other individuals, but to others, no, it may not be so healthy. No? Because emotions are supposedly savored, no? Emotions are supposedly expressed, no? And processed, no? Siguro yun yung pwede nating maitulong as adults, no? Particularly on how we help young kids or children do sort of awareness and regulation of their emotion, no? So we process the emotions, especially kung negative na emotion, negative na emotions yan. Natural, they don't know why they feel that way or they behave that way, no? So it's a must that parents are there to guide and to process the emotions. Okay? Now dito papasok yung mga theories at katulad nga ng nabanggit natin kanina, ang pinakaunang theory ay yung kay Simon Freud, no? So it's the psychosexual, psychoanalytic theory, that is if we talk about his personality theory. But if we talk about developmental theory, I mean, in terms of the stages, no, we have psychosexual stages of development, no? So, sinong theorist yun? It's Simon Freud. Now, Simon Freud actually espoused five stages, no, that are critical in the development not only of our emotions, not only of our social interactions, but our personality even. So, ano yung limang yon? We have oral, anal, phallic, latency, and genital, no? So sa bawat stage na to ay merong particular characteristic na nade-develop or nai-imbibe sa bata. No, pag sinabi nating oral, ano ba yung oral? No, so the very part of the body that is referred unto is the mouth, because it's the part of the body where we actually what receive, or the one that we make use when we eat, no? And it's an erogenous zone. Yun pala, dito sa limang stages na to, meron tayong binabanggit na erogenous zones. Okay? Ano yung erogenous zones? It's a source, it's a part of the body that serve as a source of pleasure. So that when you make use of your mouth, is it pleasurable? Of course, no? Because it's through the mouth where you ingest food. And when you eat, is it not that you feel satisfied? O, di ba? O kaya wag na kayong mag-isip ng kung ano pang mang pleasure yan. Ang tinutukoy ko lang dyan ay it's the mouth that is used as a gateway when you intake or ingest your food. Okay? Now, may tinatawag tayong fixation, no? Fixation. Anong ibig sabihin ng fixation? There are issues, no, yung over and under uh, stimulations, no, like say for example in the oral stage, ang tendency is children may be overfed or underfed. So there is what we call issue, no? Lahat daw ng sobra at ng kulang ay hindi maganda. Dahil kapag sobra, nasanay kang marami, hahanap-hanapin mo. Ganon din kapag kulang, nasanay kang kulang, maghahanap at maghahanap ka para masatisfy ka. So that leads to what we call fixation. Okay? And uh, oral fixations include ano-ano ba yung mga characteristics ng mga taong orally fixated, no? So these are individuals who often makes use of their mouth as source of satisfaction. So either they do sucking, nagtatamsak sila. May mga babies pa kayo nakikita nagtatamsak, no? So either these are overfed or underfed babies. Okay? Um yung backbiters, no? So
Ayan, kasi di ba, when we spread rumor, we make use also of our mouth or of our tongue when we speak. So tendencies are kahit yung mga may mga vices like um hard drinker, overeater, yung kakakain lang tapos mamaya gusto na namang kumain. Yung smoker, no? Yung mga nagne-nail bite, no? These are oral indications of oral fixation or oral fixated behaviors. Okay? Next stage is anal, no? I think I will just touch on this bypassing, no? Kasi anyway, nag-send naman ako ng tawag dyan, video lecture nito. No? So, anal, anong part ng katawan? Puwit, no? Anus. Uh, are you satisfied when you make use of your anus? Yes, definitely yes, no? So, um, So, when you make use of your puwit, para saan ba ang puwit? Siyempre, pag kayo ay nag-defecate, you make use of your puwit. Tama ba? So, hindi siya baka iba mami ang ano nyo. So, ang ano dito is toilet training. No? So, at that age, 1 to 3, ano ba dapat ang kailangan? Is it not that you teach the child to do toilet training. So, itong edad na to, medyo they struggle for independence na, and so you allow them, no? Um, if parents are tawag diyan anal, there's what we call anal expulsive and anal retentive behavior, no? So, yung kapag OA ang parent o hindi pwedeng tumae kung hindi sa CR, ang tendency ay magiging rigid yung behavior ng bata paglaki, no? Yung isa naman ay pwedeng um uh, kung anal expulsive naman, ito yung mga tipo ng parent na they allow their children to defecate anywhere. So pwede kang tumae dyan sa kahit saan, pagbibigyan niya agad-agad. So ang tendency ay pag lumaki tong mga to, ayan, meron din siyang corresponding impact sa behavior. Okay? And so is with the other stage. Phallic stage, dito sa sexuality naman ito, either the child is attached to the mother or attached to the father, depending upon the experience that he or she has. Okay? And then the latent period and then the genital stage. So, you might want or you might wish to look into the video lecture which I sent so that um, you are that serves actually as a substantiation. So the role of the id, the ego, and the superego, the preconscious, the subconscious, and the unconscious or even the conscious levels of the mind. Okay? Ala, kain na tayo. Kain na rin tayo. Kaya lady, straight on. Yun lang ko. Recording progress ko na lang. Oo. Ay, kain na muna tayo. Tara na. Pakaru, ma'am. Karu, diba? Ayun, ayun. Kain na tayo. Marami akong ulam. Ilang ulam. Mantay lang sila. Wait. Hey. Sabi ko kumandin sa kanila. Ako yan. Na? Mag-activity na lang kayo. Sino? Sa adyo ni ate, masulot lang talaga. Ano nga? Nagko-online lang sila. Hindi naman nila pinapanood siya. Sino? Bakit? Oh, gagangay na. Gagangay na. Tapos ikaw ang mag-ano.
Ay, nakaruti mantika na data. Wala, nagluko doon. Ay, nag-observe siya. Ay, ikaw na ginagawa. Ha? Nandiyan yan sa labas. Nakita mo siya? Na? Ay, The basic of biomechanics. Yan, and Sir EJ. Hi na, ma'am! Ang na ba? Natolay ka, ma'am, Dev. Mother best. Sister. ma'am, yes. Ikaw na. Kung na lang malamig. 7:30. Kasi may mas ma'am na kwan. Plus Jess. Mami, oras na, digas tayo. 7 o'clock. Station. Tapos right after Tapos, the mass. and one session, and then mass. Tapos, after the mass, continue ang treatment. Langka. Ay, wow. Ay, sorry. Sabi na kami. Exam, Alam mo, hindi ako nagsisimba. Hindi ako nagsisimba. kasi na lang kami ibang pakunada. Ay, ba, parang hindi, may bukil. Kaya ginagawa ko. Chili, ano na. Powder. Ikaw si Bigay lang ka lang yan, solo. Hindi lang kain ng gata. Masarap ko lang. Masarap parang gabi. Masarap parang gabi. Masarap. Alam mo, ano, mali ako, akala ko minakamis. Ala, ala ko, may bata. Hindi, bata. Hindi ka nakinis ka.
Kailangan mo yan. Ay, oo. Ron? Yes, ma'am. Yeah. Ay, sorry. Hindi lang pa. Alam mo, pista sa Christian ma. Yes, sir. Dito na namin. Ang hindi, tama din ka pila. Sinailan na pinalitan ko lang yung iba na yung ay, bahan. Ano lang siya doon ng pressure. Sabihin ko na, ay, hindi ka ako na ba yun? Hindi dito mamaya. Sabi niya doon? Ako. Ito o, dalanin lang. Dalanin ko sila. Dalanin na daw sila na makapagdahan. Dalanin ako. Tapos may ano. At according nga din, yesterday, parang magbibigay na lang sila ng pera at just tapos value ko. Nandito ano na? Oo naman. Kasi nag-graduate na may working child. May trabaho din ka. Dami Ayun. Ni Camille noong December 20. Banganje. Sininan siya dyan. Awa na to. Si Mami. Type USB. Ako, ay USB. Dahil mo yan. Hindi ka makakapagkasok ka dyan. So, Ba't ka na pinagalat ko sa COVID? Alay, bayo, galat mo eh. Ano yan? Pangatlo yun. good boy yan, good boy. Akala ko kami ako din nagkakaroon sila. Ay, ginawa ko na lahat ng Ano gagawin mo? Masarap yung ulo. Ano? Sarap ka. Lalo na pagparma. Madaling araw. Wala! Ulo na kalo. Wala. Mag-bless ako ni Elga eh. Pinapakano ka. Oh? Yung parents gusto ko yun eh. Ayun nga ba? Ang dalawa mo na siya. Ay, asan siya?
Hindi na nakakatulog. Kasi ang tensi. Kasi ang hindi. Pero, ako, 26. Ano yung mother? Kidney ka? Kaya, pero paano naman? Kaya, ano ba ang problem? Pero may ako. Pero huwag mo kita na yan. Mga asawa ng pamang Elba, mga nagagawa. Di ba? Ano pressure? Grabe. 500 ba? Ang galing. Oo, 500. After natin ang gawin. Bakit naman? Tapos, bakit na dialysis pero kakainin mo? Eh, dialysis, tapos ma-operaan, di ba? Bladder. Baka na-game lang, ganun. Dati ba? Sakitin dati ng asthmatic. Okay. Hindi. Di ba nag-boarding yan, ma'am? Ka-board meet ni Rachel. Pinasyalan ka kayo na bago. Dialysis. Hindi for, meron naman dialysis na once lang. Pag okay na yung nag-response sa yung katawan mo, hindi na. Pero kung still pa rin na dialysis, tapos nag-increase yung creatinine pa rin niya after dialysis. Ba dialysis man yung iso niya? Yeah. Maulit. Pwede mo mas ito ang nagbuhat creatinine na. Tapos na gano'n. May request na ako. Ganyan. Oo, baka pa kasi siya. Ganun na siya. Ang lifestyle niya. Ha? Oo, baka pa siya. Oo. Yung lifestyle kasi ko. Kaya yung oo. Kasi nga, yung cool. Pero may pinong na. So, sinsimana kayo, asin ba? Alam ko na, alam mo na inaabad nga sensor na. Hindi pa lang yan eh. Eh, pinapakain ko pa nga ng palayayo. Ay, oo. Maganda yun. One year, 10 months. 1 year, 10 months. 1 year old. Siya lang talaga ang kapag kumain. Mga wala, hindi mo yan. Kasi kung may natanong ko ito, tatlo na tayo. Hindi ko ang anak mo mo sa Angel disease. Hindi na din. Ano kaya? Malaki mga sa kapasiti tumalin Angel. Hindi. Ano sila? Isa na amin. Hindi ko unahan. Ni hindi ko na babae ba lang. Ano, hindi ako nakakasabay sa sickness. Ngayon yan? Kailan? Mamaya? Ngayon ba? Sino mag-test living? Mas daw ma. Tayo. Mas? Tayo. Saan?
Ano ba? Activity? Tapos, hindi ko na. Ano na pwede kong special intention lang. Ano, ako lang po is best at maghanap kayo ng Bukas tayo lang ba? Anong oras mo bukas na? Ay, malaki ang one dito pa lang sa college. Malaki sa office ang kanila. Ay, Binakabi ko yan. Ano, manay na nag-establish from the moment you were born. Yeah. Doon, alam mo yung bigas na bunot na nagpakada sa'yo, kaya na nakalagay ang pakada, Kasi kung balik na, hindi ko ang yun na. nakasuka din sa mga about na yung anak ko basic. Alam mo, pag lumalabas sila, alam mo yung mga sleep na, on their own, sunod, ang ibigay ko sinasabi ko, magaling akong man. Pero ako now, kung hindi ba lang, anak ko, pwede wala akong na-champion na, high school ko, na teacher, mapadak swimming ko. At pagkadalag, sinamata. Lalpas yung decision ko. Kaya talaga mag-bowling, tignan mo makita. Wala nang talaga. Yung talaga pinaknoy, mag-champion naman kami pinaghirapan. Na-confident na ako. Ibigay mo naman 100 sila. Ba't ang bisa ko hindi siya naman. Maraming parta. Ma'am, nari, andun ang ikatahan sinabi, wow, mas pwede kasi tignan mo. Wala ka sa mararanasan mo din yan. Yagala, isakalang with kaya mapalpalusan. Yung tatay da, pag nakakakakagawin mo sila silang bakit ba kami nagpintala ng tirabihin kanya kasi may nagisa si Jen si Jen alam ko pumunta kami sinawag mo kasi yung kasama na ala, bakit may nag-bless akin? Dito mo. Opo, tita. Group pa sila. Na di on their own na nasa Robinson sila. Makasmit naman doon. Dapat dito nag-focus. Hindi ba rin gawa? Nag-focus na ngayon sa Disney. Hindi nga, no, ayan, nag-30 anak na. Classmate na anak niya. Si anak niya. Ako di ba, magulitan pa, di ba, hindi research niya. Isip nila, i-text. Kasi ang mga anak mo, nandito sa hindi na anak. Hindi kami nagpa-anak. Hindi na lang ang cellphone niya. Baklo lang. May anak, may parents ma. Nasa ano, hindi na anak dahil sa tapos ni Ma'am Chua, ni Ma'am Chua, para matagal na silang umuwi po. Elementary? Grade 6, Ma'am. Maya na ako nito. Yun, yung farm, yung classmate ng anak ko, na yung anak ni Rose Balikawa. Yun, lagi naghahanap sa GC, si Rose Balikawa ko na sa anak niya. Pwede.
Hindi yan lang ang magsumbat na kundi nag-point ko lang ako. Pagkirla. Finger. Ano? Kaya ako samper. Alam mo naman yung words na hindi. Anak ko nito ang English yung mga anak gawa. Tama ka yung basic saan ka? Pauwi na lang. No, adult ka lang na nasa Kain naman. Alam mo yung nagagawin. May kagsumbo niya niya pa. Ay, mapana. May private sila dapat tayo. Tapos siya. Maganda. Level pala. 11:58. Pinag-pray ko na mayroong serve. Ito. Dapat sa naligat ang pasasyon. Nagdikan ka ay bantay. Pero kung saan ma'am, ibig ko na pala. Alam mo kasi pag umuwi ako, ayaw na naman sa nanay at tatay ko. Pero kapag alis na ako, kailangan ko kondisyon. Ako, kung makita ka na, ako ba, pumanaw ka, ay sangit na sangit. Kumalayo ka niya, magamit ka. Tapos magamit kasi, ano nga, dito, ginawa niya ako. Hindi ko na lang siguro.
Tapos, pinupunta ni mama mo na ang gitiribibo ko. Awan na. Amon, pinamay ang damas, pinasublida, di kambal ni Erwin, kaya't na ti agluban. Napan, na naglilipos, napan, na nagdradradradradrad ka lang. Hindi ka na pagkaban, kupito lang sa mga nagawin. Alam ko may sa amin, nagligas di. Yung mo si Dede, Ang sikip ko. Hindi, wala na. Nagmayat mas kasla word sudah na mabirukan dalat ano ya. Kasi kasi dito ba nakakamusin Ay, napringat sa dalawa. nagdakulan mo, ang buang. Maya mo ang buang burak ano nga, pero tuloy nga kasi Hindi ba ano? Ano oras na nagdagi? Alas 11. Oo, may pasya lang. Tapos maasyal ka kung sa Iwasan na kanina. Pinakita din mo magsing ng mga anak ng Madina kaya. Alam mo, di ba, di na lang ang hospital siya, no? Di ba no, si Jorket, pati mata na, pati mata na, gagano siya.
Tutusukin ng Santa Claus yung mama ko. Tutusukin ng Santa Claus. Diba? Kasi yung anak ko yung tutusukin. Sabi ko, tapos mo na lang yung kahit parang mag-sleep ka. Tapos kung Lunari. Yan na ba? Bakit gala ka? Nay, ano ginawa mo? May pagkain. Ay, meron ka ba? Kahit hapon. At least natin, tapos dinisip, diba po, ang mga kasi, makita ko. Hindi mo sa bago yan. Pero malagit na, din pa sa wala ka kung makakanday. Lugil ko malibay, nagagawin. Nay, lagyan mo naman ang kwal kasi hindi ko ito. Alam mo ito, sabi ko, kaya mo nakagawa ko. Ano ba? Mandal ka din. Hindi ako ginagawa mo ng bote. Ito, hindi ko sinigyan yung mande. Hindi ko nakasakit na pinagawa. Mama, i-massage ko yung kamay mo. Ay, wow! I-massage din. Sige, yan. Oh, mama, tapos na. Ako naman. Ay, kasi daw siya. Tapos hindi pinasabi na, Mama, ang galing tayo white hair mo. 5 pesos sa isa ko na. Si Akira, marunong eh. Kasi pinatanggalin ko. Dapat 5 pesos sa Tanggalin na natin, ma'am. okay na. So, lalpas mani Thursday tayo. Alagyan. Ano na nag-ado? Dantay akan sa makwain. Bagaw.
Grabe, di ka na. Na-overuse ka na. Ano yung kami? Makita ko madigi kwan, digi advice niya. Uri, bagak kanyada eh. Alam mo, sinabihan ko kasi na pumunta sa akin kanina umaga. Uri, bagak kanyada pa yun. Ito, pakita. Kasi ngayon nabubukawan ito. Wait, ay, bakit niya bagana? Bali ng care. Kaya nag-set sila mami ng time na makipagwan kayo dito. Ngayon ito ako complaining ata. Kamawanda. Hindi na pa. Hindi na bubukaw ito. Bali nito kasi nag-check. No. It's running out. It's running out for me. It's running out. Naku, hindi na ako nakakapag-bukay na yung sa ano. Parang yung online. Buti nga eh, ano na, alam mo ang size sa katawan mo. Ako ma'am, kaya sa shade lang talaga ako. Simula lang talaga sa pumunta. Gwen. Pero kanya, dapat mapanakijay, gain all of the body. Like, sukat-sukat. Kasi, dakyan ti kastoy ko, dakyan ti kastoy ko. Kasi next week ti defense gamit nga advisor ti pabainan ko. Trabaho ka? Hindi, may kaya ko nga. Tulungan ko, damo na. Hindi kaya na tulungan ko. Naging matang instrument din sa magamat mo. Oo. Tumalan mo. Instrument din naman. Sir Robin? Ano na yun? Sir Robin? Instrument din. Na, lumabas yan na. Ano nagdadalawag kayo? Kaya ba nag-iinura na Si Yasmin. Lumabas pa si Rob? Initiative, kumati man sa tigumata ipabaya ang siya pa. War sa akin, wala silang laptop. Alam mo, sabi ko, maraming desktop sa library, pumunta kayo doon. Tama kang Jones, para maalala ko yung sinabi mo nung college ka na. Oo, sa barangay ako, ma'am. Alam mo yun, di ba, may barangay, may desktop ng barangay. Bila, matulog na. Tapos, ang mga malipatan, napanlak ng Christmas, di ba, like, kasi ko, dati, na ng stock na. Dahil nakakagpag, sisiligan kami. Ngayon, hanggang nga kag-gustay ka, hanggang nga kag-goal. Okay. Kasi, alam mo, inulungan ko, pinay-bari, alam mo, ginulungan sa akin, ire. Kasi alam nila na, siguro din nila na, ako ang dapat i-grupo kasi para siguro mag-graduadan. Ire, nagduwagan mo, Diyo, grouping yung tatlo members. Duwa ka ng laki na ire, ang mong ka-library kasi simple, nagtangatangit na ako. Kasi feeling ko nakan bala ang project. So, galing ako Oo. Pero alam mo, nung defense, hindi nila ako tinanong. Yung tanong directed dun sa dalawa. Pero buti na lang ang ginawa ko, inorient ko sila. Bago ang
Bago ang defense. Tinuro, yan po sila. O, ganito ang kwan. Ganito dapat ang sagot pag ganito ang tanong ko na. Siyempre, oo. Man. Alam mo pa yung group ko nun, ma'am? Sabado, liko. Syempre, ikwada, mabording da, ma'am. Malulubet, yung isa, malulubet ka sa bela, yung isa, malulubet ka pa rin. Diha ka lang yan, chow. Alam mo naman ang ginawa ko sa kanila, na para kwan, ako ang gagawa, pero kayo maggastos ko na. Ano ba yan? Noon sa amin, typewriter pa eh. Bumala. Oo, hindi ano yan. Hindi kwan na. 1990, ano na tayo doon? 19, hindi naman ka, 2000, 2001, 2002, hanggang 2005 tayo eh. Ako, 91 ako eh. Ay, lang talaga. Magnabi nga, nabi nga. Alam mo yung kwan ko, alam mo kasi yung classmate ko na nasa pagkainaglasan. Nasa kwan ng mama niya. Nasa UK, kaya may laptop ka. Doon ako pero hindi ko siya ka-group friend. At talagang pinapalan ko lang ang kids ko na ano, tapos, ma'am, kasi permit. Mabuti ang gusto niya. Tulungan ko rin siya din sa ano. Yan talaga. Talagang gano'n. Mahirap. Dokber! Cellphone mo, Dokber! Dokber! Yung cellphone mo. Hindi sa akin. Dok Jonah. Kaya alam ko tayo asawa ko, tagmanang mga anak ko, lalo tiba ko, kumpat ako. Alam ko na gift. Talas ka, Dok. Gift yan sa inyo. Yung magaling kayo mag-contact. Yan ka mas Gifted. Gifted sila. sa writing. Hindi, alam mo, ang lifestyle ko kasi yung grader ako, no? Ikwan. Di ba, aduti kwa, hindi aduti di novel? Hindi pocket book. Pocket book siya, pero English. As in novel. Ayoko yung Tagalog, ma'am. English. Tapos, alam mo, ginagawa ko, ang pinakaunang libro na meron ako, Thesaurus. Ay, wow! Oo, ma'am. Kapag Thesaurus. Mas masakit pa. Tapos yung ano, yung novel, nung nagkaroon na, nung nag-ibaw-pawit na di antik novel. Kasi sa natin, when, basalik natin, tapos nagiging ang mga words niya. Dictionary. When, just the ano naman ako nag-EIC ako ng The Wing Boys, yung high school. Yung contest na tipo, sports writer na mother. Yung mga national. Sports writing ang ano ko. News writing and sports writing. Oo. Alam mo, lagi ko edit. Ma'am, kawan si Kwata. Di ba syempre, contest garod. Ada contest ko kada ito yung awit. Sabado, Domingo, labanin ako, Bado. Tunod, next week pa rin. At naman contest ko. Kasi dito na lang. Kasi marami rin ako nakasitahan ng mga lugar. Hindi niya mo talaga ang journal ka talaga. Ang Jody, kasi pan naman siya, copy reading. Pero hindi pa siya nananalo. Kaya sabi ko, dapat na, copy reading naman siya. Pero nakalakad siya, biglang parang iba. Kaya nga sabi ko, di ba ang mga bata? Okay, ma'am, pag-shift na.
Hamon na pagbuwan, pero ang doon studies, ma'am, ang hindi kalma, di rabi, magulo kami na dahil siyempre, tambay, di sa kami di balay, na kami, dahil kami, sir, kita, ini ako nga, daanin puro cellphone. Yung nalpas nila, nga nagsusunod. Ilan po, hindi pa talaga nagkupa ng cellphone. Puro lesson naman yan. Nag-i-contest nila, elementary na. PDJ, kasjay, Extempore. kuna na biro-biro, si Mampit, Day, alam mo, na-awardan ako na yung during flag ceremony. Ay, hindi kayo, para Jill na. Day, alam mo, makikondest ako. Ganito ang bigkas, kung kukulat, ang middle, yung mga lingsing, alam mo pa naman. Ganito ang hindi ko nang tigyan. Si Mampit, na-awardan ako, nanalo daw ako. Hindi na alam na contest. Hindi na alam contest. Alam ko mga magkakaiba no? Talaga ang mga ba. Diretso, binalo as in pinto. Yun ang importante. Ang buong sinipinagkari. Kasi kanya, yun naalam ko nila eh. Sino na mga kaibigan niya? Sino mga ganito? Ganito ganito. Kaya alam ko teachers, alam ko daralisan, lisan. Kumusta naman ang buwan? Hindi ko ang pantay. Sa tatlong alam ko yan, inalam ko. When na? Uli ka lalaki, uli ka kadwala nga, review tatanga, talo. Taga saan naman yun? Sino naman to? Baka mahilig sila naman yun. Sinano Lalabas. Karapata. Binalandrana. Sinano siyempre naman, wag mo akong iganyan-ganyan. Wala kang karapatan. Karapat malaki ka na. Yes, yung attendance bukas ko. Ay, spread yung 2,000. Yan yung students. First year to 2,000. Activity ni Kali. Activity, UTS ito, yung understanding the self. Kaya, Lahat yung first year. Tapos, sabi ko, parang hindi lang first year na UTS, tingnan natin kung possible na i-ground session nyo na lang. Kasi anyway, nakita na naman yung pala talaga ng speaker. Pero ang topic kasi niya is UTS, self-care and self-management. Oo nga. Kasi stress, Bali, isuti in self ko sikat kayo nga So, lahat ng first year. First year, ma'am. Sa gym. Sa gym. Sa gym. Hindi. In-build na lang. First session muna, mag-build na, tapos second session na. Ay, yes, ma'am. Mother. Kasi palagi pinipikita ko ganito, introduction to this people. Wrong dapat. Bakit ganun? Ano ba dapat? Hindi ko rin alam sila gumawa dyan. Actually, wala akong nilagay ng introduction to the speaker. Ay, alam mo na. Pero sila ay Nakikita kasi na ganyan, introduction to the speaker. oo. Ang context niyan ay to introduce the speaker. Parang ganun. Nasaan na yung Pero tama ba yung phrase? Hindi kasi ako English major eh. Pero yung nakikita ko, introduction. May discipline. Oh, may yes po. Ako may NSTP. May demo sa amin. Sa akin may NSTP. Ano? NSTP ko. NSTP ko 7 to 10. Bukas. First year ko, baka hindi. Hindi, papuntahin mo na sila. Saan? 7 o'clock, 7 to 7:30 ang registration. Saan? Sa gym. Kasi sa akin yung book mo, paano kayo? Tapos, alam gusto ko namin kung yung dati na alam mo kanya peraso mo. Kasi baka wala ka Baka mag-absent ka. Yun na ang problema mo. Kasi nagpuan siya, nagpasakit siya. Ilang sections ba lang? Siguro sa dalawa lang po. Kasi first year lang din naman po siguro. First year lang ito.
Pag yung second year, hindi naman. Kaya pinasabay ko na kasi. Anong subject mo sa first year? Education, yung subject ko sa major, third year ng major. Traditional games ang kwanto. Bali, sinabay ko si outdoor. Ay, oo, trad, oo. Para minsan ang exam na. Kahit lahat outdoor. Yes. Kasi so far sila rin lapa ang nag-register. Sila lapa din estudyante ko lang. Wala pang ibang nag-register. Kasi nga, syempre. Yan ang problema pag nag-activity tayo, yung ano, conflict. Ano kaya yung dog? Dapat din sa taas, no, yung approval din nila, no? Ayun na, need of feeling. Hmm? Ayaw hindi naman. Kasi sa BFP. Nasign mo na. Pero sabihin mo sa kanya Nasign ko. Hindi na lang private. Ang may Sabado, may training ka rin. Saan? Mag-training ka rin. Ano na magbasahin? Ayaw daw niya, sabi daw ni Sir Banding, ayaw. Paano kaya yun? Ayaw daw ni Sir Banji? Ay, ayaw na. Sabi daw, Oo. Ayaw niyang signan daw. Hindi niya naalala yung una na ano mo. dalhin ko yung civic module ko na. Pati yung preparation na eh. O nga po eh. Tinalang at nag-video lecture ako na iyawin ko. Paloma. Yung maliit yan. No. Aswan kayo ano naman. Sa baba kasi. Hindi na lumabas. Sa pangalan ko, sambalat ko.
Okay, so again, this has to do with Erickson's psychosocial theory. So, Erickson's theory actually um, refers to the eight stages. So there are eight stages that uh, includes with it, or that stipulates on conflicting virtues. So sa bawat stage na to ay merong conflicting virtues, and these virtues emerge out of the situations or events that are um, uh, typical, no, to the characteristic of the particular stages, no, or ages rather. Like perhaps we try to look into these stages so that you could relate more with what I'm saying. So what are these conflicting stages, or what are these stages rather, or what are the different virtues that are conflicting in each of the stages? So first we have the conflict between trust versus mistrust. Okay? So this takes place during the infancy period. So you try to look back into uh, what are the characteristics of babies, no? Or particularly those whose age is 18 months and below. So hindi ba itong mga batang ito ay totally dependent, no? In terms of what they need, in terms practically of everything in order for them to sustain their life, no? They are totally dependent to caregivers or to mothers. So, ano ang typical na nangyayari sa panahong ito, no? For the infants to survive, no? The one of the most important events is feeding, no? So, they totally depend on caregivers or onto their mothers when they are fed, no? So, if parents, caregivers, mothers are responsive to their needs, particularly for food, then definitely the the virtue that will emerge would be trust, no? Kasi yung point na sa family ko nga no, yung mga basic needs ko ay nasasatisfy ako, no? Hindi lang mga basic needs kundi pati ang emotional needs or psychological needs, no? So ang concept dito ay though the significant event is feeding, remember that on this stage the it's the only time where mothers, for example, get to bond with their babies. So hindi lang dapat responsive ka sa basic needs or sa need for food, kundi dapat ay meron ding satisfaction of emotional needs, no? So, anong ibig mong sabihin dun, ma'am? Like when mothers would feed their babies, breastfeed man yan o bottle feeding, no? They should not only do it for the sake of feeding, but it also should serve as time or avenue for them to connect with or bond with their babies. Okay? Because if not, then the tendency for mistrust to what? To emerge. What do we mean by that? No? So mistrust. Tendencies are what? They would grow up thinking na sa pamilya ko nga hindi ako hindi ako, I mean in terms of the basic needs, hindi ko siya nakukuha, no? Hindi sila nakakapag-provide, no, nung mga basic needs ko. Maging yung need ko for love, need ko for caring, to be cared, for me to be cared of, no, ay hindi ko nararamdaman sa pamilya ko, no? So sa sarili ko pang pamilya yan. Ibig sabihin, kung sa pamilya ko hindi ko makuha
yung mga pangangailangan ko isa iba pa kaya, no? So tendencies are they would doubt, no? They would mistrust rather, no? They would manifest mistrust, or even in terms of the intentions of others, no? Hindi sila ganun agad nagtitiwala o naniniwala. Okay? So, ano ba itong hope, no? So, if and when parents are responsive, they provide not only the basic needs but also the emotional needs, then children grow up thinking that no matter what challenges they may encounter, there is always hope because there are family members, parents, caregivers who would always be there to help them. Okay? Now, autonomy versus shame or doubt. This is approximately at age 2, or 18 months and about 18 months to 3 years. 18 months old to 3 years. So, ang conflicting virtue naman dito ay autonomy versus shame and doubt, no? So, what do we mean in this, what do we mean by here, no? Like when we talk about autonomy, it is tantamount to independence. Remember, at 2 to 3 years old, the child explores, nag-explore siya, ano ba ang kaya kong gawin? Ano ang pwede kong magawa na sa mundong ito, no? So that's why they start what? Grabbing spoons pag when they are being fed, gusto nila, inaagaw nila yung spoon, gusto nila sila na yung may hawak doon sa spoon at kumain, or on their own, no? Whenever there are um they explore, they try to find out what is it that they can do, so that they start running, they start climbing, no? So 'di ba ganun kakukulit ang mga batang nasa edad na to. So kung i-allow, if parents allow the exploration and are there to support, then what emerges is autonomy, no? So independence, ibig sabihin, may kaya akong gawin, no? Even with the support of others, I am able to do something. I can do something, no? Whereas if it's the opposite, meaning to say, if parents would always be very protective, no? Overprotective. May mga exage na parents na overprotective sila at ayaw nila halimbawa na nag-a-attempt yung bata to explore, no? So that when the child starts walking, running, no, the parents would always say, wag kang tumakbo. Ay, please lang. Wag kang lakad ng lakad. Madapa ka, magalusan ka, no? O madumihan ka, no? Konti na lang ay ikahon nila yung bata, no? So that the child being raised in that kind of parenting would what? Would develop shame and doubt, no? So iisipin niya na hindi ko pa pala kaya. No, sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, hindi ko kayang gawin. Okay? So it actually has an impact on the what? On the development of what we call will, no? So the outcome is either you the outcome is either you are raising an independent, a willed, no, yung will-powered individuals, or the opposite. Okay? Next would be at 3 to 5 years of age. This is preschool years, no? Uh, kinder 1, no? Kung minsan nasa age na 'yan, ano? So dito sa edad na 'to, ano ba ang ginagawa na ng mga bata? 'Di ba nag-start na silang tumulong sa mga household chores kasi malamang ay nauutusan na sila, pwede na silang mautusan sa age na 'yan, no? So, alika at magwalis ka or magpunas-punas ka dito, no? So, if parents are allowing them to do that, meaning to say teaching them simple tasks, simple responsibilities at home,
allowing them with their exploration of, again, what is it they can do, what is it that they can contribute. Then they develop in them a sense of initiative. And hence, when they are able to accomplish something out of their initiative, they realize that they are someone of worth or someone with purpose, no? So, meron pala akong kayang gawin. Meron pala akong pwedeng magawang maganda. Pwede pala akong makatulong sa gawaing bahay. So, meron akong silbi, no? Other way, uh, tendencies are, if you punish or if you curtail, prohibit the exploration of the child, or if you punish especially, halimbawa, nag-volunteer siya, ang initiative kasi is the sense of volunteerism, no? Doing something without being told. O yung hindi ka na kailangan mautusan pa para gawin mo ang isang bagay. So, kung halimbawa nag-initiate yung bata, nag-volunteer siya na magpunas-punas ako dito sa mga figurine mo, sa mga ano bang tawag doon? Yung Lucky Charms, 'di ba? Usually yun yung mga yung mga Buddha, no? And then suddenly meron siyang natabig at nabasag, no? So if you punish the child because of siguro feeling mo baka mas mahal kasi yung figurine kaysa dun sa anak mo, no? Then ang tendency ay yun ang ma-instill sa isip ng bata. No, pangit pala pag nag-initiate ako kasi kapag merong palpak, ang tendency ay mapapunish pa ako, no? So you are uh, you are provoking the child to feel guilty, no? And when that happens, no, yung parang um wala rin naman palang silbi ito, no? So wala rin akong silbi, no? So mga tipong ganito, kanegatibo ang magiging impact niya sa bata. Okay? Next would be school age, no? At 6 to 11, you could see children entering formal school. And in here, the conflict is industry versus inferiority, no? So what do we mean by industry? Being industrious, pagiging masipag, no? Pagiging masipag. Saan ka masipag, no? Well, school age ito ay masipag ka sa pag-aaral. Tama ba? So foundational years. Now, you recall, paano ba kayo nagsipag mag-aral? Hindi ba kapag napipraise kayo, kapag kayo ay nare-recognize with some simple achievements you have in school, pumasok ka, nag-recite ka, nag-participate ka dahil doon meron kang stamp na star. Okay? And then pag uwi mo, nakita ng nanay mo, o yan, na-praise ka, nabigyan ka ng additional na allowance. No? So, is that not would that not give you a good sense of feeling, no? So if that happens, ang tendency ay what is imbibed in you is the sense of industry, no? Maiisip mo na, kapag pala nagsusumikap ako at kapag pala mas lalo akong magsisipag, ganito pala ang mapapala ko. Meron, I will be recognized, I will get the applause that I need, I will be given incentives and rewards, no? On the other hand, if parents kasi yun kung minsan, no, they could be your number one supporter, they could also be your number one critic. So that if your parents are your number one critic, meaning to say, sila yung unang nagsasabi sa iyo na ano ba yan, wala kang magawang maganda, ano ba yan, ang bobo-bobo mo naman, ano ba yan. So sila yung number one na kakaringgan mo ng mga salitang makakapag-degrade sa self-esteem mo. Or they are culprits as to why you are inferior. No? Inferiority. No? Yung sense of feeling na, okay, um, uh, tawag dyan, parang I cannot be able to accomplish something. No? I am just but a liability and never an asset. Oh my goodness. No, so now you try to think about where are you in this ano ba tawag diyan?
continuum, no? Saan ka diyan? Nasa industrious part ka ba o sa inferior part, no? Kung minsan we are a combination of both, 'di ba? May mga pagkakataon na we are highly motivated but there are also instances na hindi tayo ganun ka-motivated. So we feel like we are not achievers. We don't we are not worthy of being recognized, no? So it also impacts our confidence, our self-esteem. Okay? So, anong mga practices yan? Yung kapag yun nga, highly critical ka sa mga ginagawa ng bata. No? Hindi ba ganun din sa inyo? Kahit nga during adolescence, when you are, how do you feel when you are criticized? No? Does it give you a good feeling? No, di ba? So, is it not that one of your mechanisms, coping mechanism could be what? Ha? Yung yung ano ba yun, merong ano yan merong concept sa psychology yan no? Pygmalion effect ba yun, no? Yung kapag ikaw ay um, um, kapag negative ang iniisip sa ng iba, no, ang tendency ay ganun pa lang iniisip mo sa akin, sige. Yun ang papakita ko, no. So, ang tingin mo pala sa akin ay bobo, then sige, um papakita ko sa na bobo ako at wala akong magawang maganda, no. So, we look into how are we being labeled by the people around us. And usually this contributes to unto whether what emerges no as a virtue is industry or inferiority. Okay? Then next would be during adolescence, the sense of identity runs in contrary or in conflict with role confusion. So identity versus role confusion. Kung meron ka mang dapat i-resolve in terms of your sexuality, no, um, you must have done it in adolescence because this is where the conflict between identity and role confusion emerges. So what do we mean here? No, very critical ang stage na yan to determine your sexuality, no? So that if you are if you are if you have embraced no um a particular identity, no, um no matter what the society may no matter what feedback or criticism could you hear from the society, for as long as you have embraced that identity, then that actually serves as your uh, that that's where you will ground your your future relationships, no? What do you mean by that, ma'am? Like uh natural lang naman na marami tayong gusto sa buhay, di ba? Kapag adolescent ka, ang tendency ay meron kang kagustuhan na mag-achieve ng mga bagay-bagay on your own, no? Gusto mo na magkaroon ka ng sariling pagkakakilanlan na separate siguro sa parents mo. Ayaw mong laging nakatago ka sa anino ng mga parents mo. Kasi dito, kung naalala ninyo, isa sa mga characteristics ng adolescents ay what? They struggle for emotional independence. You are no longer satisfied when your parents would always accompany you in every place that you go. 'Di ba? Unlike nung bata kayo na gustong-gusto niyong sumasama sa parents niyo, pag nasa adolescence na kayo, kung pwede lang ay ayaw niyong sumama sa kanila dahil ang gusto niyong samahan ay ang mga jowa niyo o ang mga kaibigan nyo. Tama ba? So, sa dami ng roles natin, we assume the role of a son, a daughter, a student, a friend, a special someone, a sibling, an ate, and a kuya, a tita, o a tito. Ang dami. No? So,
with all of this, no, do you have a coherent identity? No, what is it that you want ba in life? Would you want to go with what the society expects of you in terms of identity, or would you want to build your own? Now, kung halimbawa, nababanggit ko kanina yung sexuality, ano? Kung ikaw ay lalaki, pero psychologically gusto mong maging babae, no? You cannot do it because biologically you are a male, and the society expects you in that in all aspect you you behave like a man, no? Pero kung ikaw ay uh, firm at merong paninindigan na ito ang gusto ko, ito yung identity ng gusto kong embrace, no? Then there can be no problem. I mean, there can be what we call a coherent identity, no? Nagkakaroon ng problema kapag ah, hindi mo alam kung anong pagkakakilanlan ang meron ka, no? So you try to experiment. That's why ang tendency dito ay you hop from one relationship to the other. No, when it comes to relationships, you try to experiment. Gusto mo, tingnan natin kung pwede ako sa babae, tingnan natin kung pwede ako sa lalaki o pwede sa both. Tingnan natin kung anong career ang pwede sa akin. So, walang clarity as to what is it that you want, no? So, anong tendency dyan? Pagdating sa relationships, hindi ka rin makapirmi, hindi ka makapagdesisyon, no? So, possible na there could be fidelity issues if and when you were not able to establish your identity, no? So, ano ang implication niyan? Dapat as early as adolescent stage, meron ka na nung tinatawag na sense of identity, sariling pagkakakilanlan, being firm with what you have decided in terms of your sexuality, in terms of what is it that you want in life. Okay? So, um, anong tawag dyan, ano sa identity, sa identity. So, yun. Tanungin yung mga sarili ninyo. At ito siguro yung example. Tingnan niyo si Rostum Padilla, di ba? Inantay pa niyang nasa middle adulthood stage siya bago siya lumadlad. Yun ang problema kapag merong role confusion, no? Talagang nag-experiment pa siya na mag-enter into marriage. Pakasalan si Carmina Villaruel. Ah, Tapos ang ending lang naman pala niya ay isa siyang paru-parong bukid, no, na hindi makadapo-dapo at makapagladlad, no, ng kanyang tunay na ganda o kulay. Oh, 'di ba? So siguro hindi niyo naman aantayin mangyari 'yan, or siguro hindi naman 'yan ang inyong um, context. Okay. Now, what about intimacy versus isolation? So dito 'yon, ito ang isa sa mga far or long-term effect kapag hindi mo na-establish yung identity mo. Magkakaroon ka ng problema what? Uh, to handle long-term relationships. No? You could not, or there would be difficulties for you to manifest intimacy with your relationships, no? And hence tendencies are you end up being isolated, no? Dahil hindi mo wala kang firm na decision sa kung anong pagkakakilanlan meron ka. Ayan, hindi ka rin makapirmi sa relasyon at magkakaroon ka ng possible na what issues, no? Although issues sa relationships, although of course kung ang nag-emerge ay si intimacy, then love prevails. Okay? Then we have middle adulthood, no? So middle adulthood is 40 to 65. Dapat ay nasa rurok ka ng tagumpay. Nasa peak ka ng career mo.
tingnan niyo yung mga nagdidin, CEO, usually nandyan sa age na yan. Okay? Generativity. Ano bang generativity? Generate. Diba? Sabi nila, income generating project. Ibig sabihin, merong ah, merong napoproduce, nagiging productive ka. Yun bang mga nasa age na to ay productive? Yes, they are productive in terms of their work and family life. They are able to contribute to the world in terms of their what role as parents, as employees, or even as superiors in their organizations. Okay? So, kung ang nag-emerge ay si generativity, meron kang nagiging productive ka at nagki-care ka sa younger generation. Unless or unlike kung ang nag-emerge are stagnation. Ano yung stagnation? Yung pakiramdam mo ay wala man nang nagbago sa buhay mo. Parang nasa ano ka, nasa plateau na, 'di ba ang plateau patag, no? So kumbaga hindi ka nagmo-move, hindi ka tumataas sa level mo sa organization, hindi ka man lang na-promote or what, no? Ang tendency ay makikipag-unahan ka. So halimbawa nito ay ang isang boss halimbawa na ang characteristic niya ay generativity, no? Ay um pagbibigyan niya yung subordinate niya na mag-improve din. Ibig sabihin, um, dahil malayo na ang narating ko, dahil nasa rurok na ako ng tagumpay, no? Um, pagbibigyan ko naman yung subordinate ko, yung mga younger sa akin na sige, sila naman na ang mag-train, sila na ang magmasteral dahil tapos ko na yon, no? Pero kung feeling mo stagnated ka, feeling mo hindi nag-improve ang buhay mo, ikaw yung tipo ng tao na, o sige, kahit mataas na ang posisyon mo, hindi mo sila mapagbigyan ng chance kasi gusto mo lahat para sa sarili mo. Kasi nga, pakiramdam mo ay kulang pa ang naabot. Okay, that's stagnation. Okay? And then maturity at the age of 65 to death, we have ego, integrity versus despair. No? So at the end of this life, if you have reached that old age, are you now ready to face your creator? No? Is there integrity? No? Meaning to say, when death falls upon you, would you say, yes, I'm ready to face you because I have done all the things that I wanted in life already. Meron na bang integrity, no? Or despair. Baka ikaw yung magsasabi na, oops, wag mo muna akong kunin, Lord, kasi hindi pa ako nakapag-asawa. No? So, you try to reflect on the kind of life that you had been living. No? And what the outcome that is expected herein is wisdom. No? Okay. So I think I have to end it here. I will be doing I was called actually to um panel, no, in the defense of the psychology group. So I'll cut it here, and then I will redo I will come up with um I will come up with a discussion of the social learning. Yung social learning na ano nyo na to na-discuss nyo na ito doon sa na-discuss nyo na ba ito sa I'm sure aware naman kayo doon sa social learning ni Bandura, no? But sa FASI, no? Na touch natin itong mga to. So learning by observation, learning by imitation. So that's Mandura's social learning theory. Anyway, we will look into this. I think there was a sharing before on these processes, yung attention, retention, reproduction, and motivation. So I'll cut it here, and then we continue later on this topic, starting in topic 3, no? Motivation and self-regulation. So I think that's all. We'll end it here.